Tamang pagbabakod sa farm. Ongoing ang number 1 sa checklist ng ating camping site project. Then meron tayo nitong pang-ipit para ito yung hihilahin natin. Ang pag-ayos ng bakod natin. Dahil may second chance na tayo para ayusin ito, edi ayusin na talaga natin. Ako ay nag-research ng mahaba at nagplano para mas mapaganda at mapabilis ang pagbabakod natin dito sa farm. Kaya pa! Meron pa! Game! 1, 2, 3! Simula na ng paglilipat ng bakod natin. Pagkatapos na ma-cure ang binuhusan natin na poste, iba ang magiging approach natin ngayon. Last time kasi, nagbaon kami ng poste. Then nilagay namin ng hagwire at itatali siya ng alambre. Magastos sa alambre, matrabaho at lousy ang ating bakod. Ngayon, may natip ako sa mga napapanood kong mga farmers abroad. Ginagawa nila ng tinatawag na H-brace. Basically, ito ay susuportahan ang main post natin para hindi siya tumagilid dahil hihilahin natin ang mga hagwire at barbed wire para may tension. Mamaya mas makikita nyo. Pero paano ba siya gawin? Una, lagyan natin horizontal na kawayan. Kaya siya tinawag na H-brace. Ito ang susuporta sa pinakaposte natin gamit ang pangalawang support brace. Pero para talagang makontra ang puwersa, lalagyan natin ng alambre mula sa taas ng support post papunta sa baba ng main post. So mahalaga ang H-brace na ito sa magkabilang dulo kahit na may buhos na ang poste natin. Kasi pag wala nito, sa una, okay siya. Pero pag sobrang taas ng tensyon ng bakod, pero as time goes by, sa ulan, lalambot ang lupa at aangat ito. Actually, first time ko lang gawin ito. Nanood daw sa YouTube, nagtanong kay ChatGPT, at ito ang naging final design ko. Sana ay gumana. Kaso, ang problema, may crack ang mga poste na nabili ko. Kaya umuuga siya kahit malalim ang baon at may buhos. Aray mo. Isisecure lang sa kabilang side ng hagwire. Kailangan tama ang lagay kasi kaya itong hilahin pagkahila natin. Sa kabilang side naman. Then meron tayo nitong pang-ipit para ito yung hihilahin natin. Pag naipit natin yung hagwire, hihilahin natin. Meron tayong gagamitin na pang-ipit. Ipitin ito ang hagwire, yung mismong horizontal na alambre. Kasi ito ang part na isang largo para talaga mahihila lahat. DIY lang ito. Dalawang angle bar lang ito na binutasan tapos punong-puno ng bolts para iipitin ang hagwire. Hindi kasi natin pwedeng batakin lang ang hagwire, lalo na sa tahe kasi umuusod ito. Kailangan lang sobrang higpit. Kasi gagamitan natin yan ng ratchet. Ito na, moment of truth. Kung gagana ba ang research ko at invention. Ginamitan namin ng ratchet para talagang hilang-hila. Tingnan nyo naman, nakatayo na ang hagwire natin, hindi pa nakadikit sa mga support fence. Then habang may tension pa, ididikit natin ang kabilang side naman. Kakapit natin ng matibay. Then after, puputulin ang alambre na naghahawak sa ratchet. Dito ang madidistribute sa buong fence ang sag ng side nito na binigyan ng allowance. Then, imbes na alambre, unil na lang ginamit namin. And then, yun na. Meron ka ng magandang bakod. Then, same concept sa barbed wire. Gagamitan natin ng ratchet strap. Ang kagandahan dito dahil may kakapitan ng alambre, hindi na natin need ng ipit. Kaya pag hila na ng ratchet, ayun na. Talagang hilang-hila yan. Napakahirap pa mo din hilahin yan ng mano-mano. Pagkatapos ikapit sa kabilang side, talagang papaltik yan sa sobrang tense ng barbed wire. Kaya kailangan ding maingat at i-ensure na walang lamat ang strap natin at walang putol ang barbed wire. Mahirap malaptikan yan. Ang ending, napakaganda at lapat na fence. Low cost pero napakatibay niyan. Kahit yan magpata ka ng wasak. Dahil working, inulit lang namin sa kabilang side. Medyo mahaba ang section na ito, sabi ni ChatGPT. It should be divided into 25 to 30 meter section. Kahit tuwid siya, kailangan ng H-brace every 25 to 30 meters para hindi compromise ang strength. Actually, mas tipid siya Gagawin mo lang itong ganitong poste in 25 to 30 meters. Then, ang mga fence posts, gagamitan lang natin ng kawayan nga katulad ng ginawa namin. Pero sa professional, pwedeng actually ang angle bar kasi ang purpose lang niya na isuporta ang tension na nagawa ng corner post. Kaya kung manonood kayo ng mga ganito na video, T-post ang tawag nila sa mga ganon. Manipis na baka lang yun. Kaya na-realize ko, yung mga bakod na nakikita ko na concrete post lahat, maaksaya naman pala yun Hindi naman kailangan lahat ganon. Tingnan nyo kung gaano kalayo ang imumove ng ating ipit. Nagsimula siya ng katapat ng support post natin pagkatapos namin hilahin at ensure na maganda ang tension sa kabuuan ng fence. Ayun, nangalahati sa pagitan ng dalawang poste ang nahila namin. At last na ang barbed wire. Na proud moment talaga ako for today's video. Nag-work ang aking naging plano. Mas napadali ang pagbabakod namin at maganda rin ang kinalabasan. Kaya ayos na ayos. Tapos na kagad namin ang harapan na bakod. Sa susunod na lang ulit. Yun lang. Peace.